Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. John chapter 17 verses 15 to 17. Hindi ko'y dinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. God's protection for believers in this world. So sa panahon natin ngayon, marami ang nangangamba dahil sa nangyayari sa buong mundo, maging sa ating bayan, sa ating gobyerno, ano po. At hindi lang yan, maraming mga kalamidad na para bagang nakakabahala. Kung mapapakinggan po natin sa panahon natin ngayon, ay may isip natin, parang wala nang pag-asa. Pero kung makikita niyo po yung panalangin ng Panginoong Hesus para sa atin, ano po, hinihingi niya sa Ama na tayo po ay iligtas sa masama. At malinaw po, binabanggit dito sa mga verses na binasa po natin, hindi tayo taga-sanlibutan. Ano po? At ang sabi ng Biblia, ang translation po tama dyan i-separate tayo ng Ama sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kasi ginamit na salita po dyan sa Tagalog, italaga. Pero ang magandang translation po talaga dyan ay ibukod. Ibukod tayo sa mga nangyayari sa mundong ito. At yung pong panalangin ng Panginoong Hesus, hindi niya dinadalangin na mawala na tayo sa mundong ito para ubus na yung mga problema natin sa buhay. Ano po? At kumbaga, hindi na natin maranasan pa yung mga nangyayari sa mundong ito. Ano po, ang panalangin ng Panginoong Hesus, kahit naririto tayo sa mundong ito, ay ingatan tayo ng ating Ama sa langit. Ngayon, mahalaga kasi makita natin yung kalagayan ng mundo sa perspective ng Biblia, lalong-lalo na pagdating sa ating gobyerno. Ano po? Alam niyo po yung pangako ng Revelations 11 verse 15, magaganap po yan someday. Ang sabi diyan, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. So, ibig sabihin, lahat ng paghahari sa mundong ito, ano po, pagdating ng araw, mapupunta po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sa ngayon, hindi po yan ang nangyayari. Tandaan niyo po, no? May iba't ibang gobyerno o paghahari na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo sa iba't ibang mga bansa. Kaya may magandang unawa na dapat makita tayo dyan. Kasi sabi po sa Luke 21 verse 24, binabanggit po dyan yung tinatawag na times of the Gentile. Ang ibig sabihin lamang yan, mga kapatid, ay pinahintulutan ng Diyos na itong mga hintil or mga ungodly people ang mamuno sa gobyerno. So bakit pinahintulutan? Alam niyo naman, dahil sa kasalanan ng tao, ano po, parang judgment po sa tao yan. Ano po? At kung interpretin niyo po ng tama yung Romans chapter 13 verses 1 and 2, ang tama pong pagkaunawa dyan ay pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng gobyerno. Ibig bang sabihin, Pastor, yung mga gobyerno natin ngayon na na-establish ay ginusto ng Diyos? Hindi po niya ginusto. Iba po yung ginusto sa pinahintulutan. At kung pag-aaralan nyo sa kasaysayan ng mundo, maraming mga leaders ano po, na naging diktador, mamamatay tao, mga masasama, lumikha ng maraming digmaan. Hindi ginusto ng Diyos yun. Kaya lang po, pinahintulutan niya dahil po sa kasalanan ng tao. At wala tayong magagawa kung tayo napailalim sa mga ganoong mga leaders, kundi magpasakop na lang. Kaya yun ang sinasabi ng Romans chapter 13, verses 1 and 2. Pero ito po yung maganda, ano po, na dapat maintindihan natin. As believers, we belong to a different kingdom. Ano po, hindi na tayo citizen of this world. Ano po, our citizenship is in heaven. At ang sabi sa Colossians chapter 1, verse 13, for He has rescued us. Tingnan niyo po yung ginamit na salita, rescued, past tense. He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. So tayo po, no, we belong to a different
kingdom. Kaya malinaw po doon sa panalangin ng Panginoong Hesus sa John chapter 17, verse 17, we are separated from the world. Ano po? Sanctified. Ano po? Ibinukod, itinalaga. Ano po? At naniniwala ako na ang panalangin ng Panginoong Hesus na ito ay makatotohanan sa panahon natin ngayon. Ano po? Na tayo po ay poproteksyonan ng Ama, na iingatan tayo, ililigtas tayo sa masama dahil tayo hindi taga-sanlibutan at tayo'y nakabukod, itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. So ayan, di ba nakakagaang ng kalooban? Pagka alam natin yung katotohanan, nawawala yung takot sa ating puso. At isa po sa pinangahawakan kong mga verses sa Biblia na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin at nag-aalis ng takot ay yung sinasabi sa 1 John chapter 5 verses 18 and 19. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. So malinaw po dito sa mga verses na ito, ano po, tayong mga anak ng Diyos, ano po. Kaya dapat hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala para walang mapanghawakan sa atin ng dyablo, ano po. At ang linaw-linaw sinasabi diyan, kung tayo'y mga anak ng Diyos, hindi tayo maaaring galawin ng dyablo kahit na ang buong mundo ito ay nasa kapangyarihan ng masama. Tayong mga believers, pinoproteksyonan pa rin ng Diyos. Ngayon, ano ang dapat nating pananaw at responsibilidad sa mga panahong katulad nito? Sabi po sa Philippians chapter 2 verses 14 hanggang 16, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. So malinaw po, sa mundong ito may responsibilidad pa rin tayo. Kahit tayo po ay ligtas, kahit tayo ibinukod na ng Diyos. Ano po yun? Yung ating buhay, yung ating testimony, at yung pangangaral ng mabuting balita. Yan ang dapat nating gawin. Ipahayag natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating buhay at sa pamamagitan ng ating salita. Kung gusto nating makakita ng pagbabago sa mundong ito, maranasan ng maraming tao ang paghahari ng Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At kami po ay nako-comfort na maunawaan na kami pala'y ibinukod mo, Panginoon, sa sanlibutan. At hindi namin mararanasan yung mga nangyayari sa sanlibutan dahil ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 13 ay iniligtas mo na kami. You have rescued us from the dominion of darkness. Kaya lang ang panalangin ko, Panginoon, yung aming buhay nawa ay maging patotoo sa sanlibutan at ipangaral namin ang mabuting balita upang lumaganap ang iyong paghahari. Salamat, Panginoon. Yan ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.